Quezon City Police District Incorporated, offering burial and medical assistance. On July 30, a total of 774,000 pesos was distributed to 401 QCPD personnel affected by Typhoon Karina. To ensure safety and accountability, Office of DESPO enhanced security measures by installing CCTV cameras and safety railings. The daily personal accounting report was maintained every Tuesday to Friday, excluding holidays, with random attendance checks and the cascading of police operational procedures as part of the DPAR process. Recognizing the contributions of its personnel, Office of DESPO distributed new bull caps to 32 QCPD members. Additionally, dialogues and consultations were held with PNCOs from police stations 1 to 16 to address pressing issues, while monthly meetings with Police Executive Master Sergeant Lyndon C. Bacolor, Regional Executive Senior Police Officer, NCRPO, were conducted to align district and regional strategies. The Office of DESPO also partnered with ABS-CBN Lingkod Kapamilya for 2 successful blood donation drives, with $158 participating on July 5 and 97 more during the QCPD's 85th founding anniversary on November 22. Additionally, flags were laid at the wakes of retired personnel to honor their service, while consultative meetings with PSMBFI addressed legal support for personnel facing administrative or criminal cases. The year also marked the launch of new facilities, including the QCPD Barbershop and Salon on August 12th, graced by Mrs. Ebenezer Baby M. Maranen, and the Camp Cafeteria, which opened on November 20, providing a welcoming space for personnel. To ease the burden on arresting officers, Office of DESPO initiated dialogues with key medical institutions on November 27, resulting in agreements that QCPD personnel would no longer shoulder medical expenses for persons under police custody. These efforts also expedited medical procedures for PUPCs. In support of skill development, a 6-day LTO caravan provided driving lectures and issued student permits to 200 police women, while a 2-day Q Citizen ID drive on December 10 to 11 issued IDs to 350 personnel, enabling them to access benefits under the Q Citizens project. The Tamang Bees program further supported personnel by offering free ironing services to maintain professional appearances. The Office of the District Executive Senior Police Officer continues to embody the ideals of service, dedication, and leadership in its mission to uplift the welfare of QCPD personnel and strengthen community relations. In line with efforts to strengthen interagency coordination, DESPO facilitated a courtesy call to Police Brigadier General Anthony Abellada Abirin, Regional Director of NCRPO, and to Honorable Maria Josefina Joy Belmonte, Quezon City Mayor. In its commitment to continuous improvement and transparency, Office of DESPO participated in the first consultative meeting for 2025 with executive senior police officers and chief clerks, graced by NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan as the guest speaker. Commissioner Calinisan commended the Quezon City Police District for its sound judgment and professionalism in handling the case of Patrolman Francis Steve Fontillas. As a mark of this recognition, certificates of commendation were awarded to Police Colonel Melesio M. Buslig Jr. and Police Executive Master Sergeant Boy Clarito Blancan, a testament to their leadership and integrity in upholding the values of public service. In support of local government initiatives, Office of DESPO took the lead in requesting the conduct of the Q Citizen ID Caravan Part 2, held last January 22 to 23, 2025. The Q Citizen ID, with its lifetime validity, grants residents convenient access to essential Quezon City government services, as well as exclusive discounts from partner merchants.
This collaborative effort underscores Office of DESPO's commitment to public service and community empowerment. To ensure workplace discipline and order, Office of DESPO conducted surprise inspections at district headquarters offices under the Tapat Ko Linis Ko campaign, reinforcing cleanliness and professionalism across units. On January 30, 2025, newly downloaded QCPD personnel underwent a comprehensive orientation conducted by DESPO. This ensures that they are well prepared and properly guided in their new assignments, setting them up for success in their service to the community. On February 18, 2025, Office of DESPO facilitated the SSS Orientation and Service on Wheels program, streamlining essential services such as ID issuance, online access, and the updating of personal information, making these important services more accessible to QCPD personnel. In celebration of National Women's Month, 102 QCPD personnel took part in a bloodletting activity held in partnership with the ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation. The event was graced by Ms. Bernadette Sembrano, who served as the guest of honor, encouraging the spirit of giving and community service. Office of DESPO made it possible for 85 QCPD personnel to complete the theoretical driving course and later the practical driving course in coordination with LTO NCR. This initiative enhances the mobility and capability of police personnel. Still, in line with Women's Month, 348 female QCPD personnel availed of free healthcare services, showing Office of DESPO's support for the well-being of women in uniform. Through coordination with the 4PH housing program, QCPD was granted 30 housing slots in Barangay Bagbag, Quezon City, further strengthening support for police families. Office of DESPO, through the initiative of Police Executive Master Sergeant Blancan, secured 4 alcohol breath analyzers for the District Traffic Enforcement Unit, boosting road safety enforcement. Also, 16 retiring personnel received 10,000 each under the Damayan program. Additionally, DESPO rewarded QCPD PNCOs who successfully answered and familiarized themselves with the POP manual by providing them with a new set of GOAB uniforms. Recently, Office of DESPO spearheaded the program of the Officer in Charge, QCPD, called Project Bigas, short for Biyayang Insentibo para sa galing ng alagad ng serbisyo. Through a drawlets event, 31 lucky winners from district headquarters and police stations receive 1 sack of 10 kg of rice each as a gesture of appreciation for their dedication and service. The Damayan program remains a cornerstone of Office of DESPO's assistance efforts, providing timely financial support to bereaved families and ailing personnel. From May 2024 to March 2025, a total of 7,014,000 pesos in assistance was distributed to deserving beneficiaries. From enhancing personal welfare to supporting operational readiness, Office of DESPO, under the steadfast leadership of Police Executive Master Sergeant Boy Clarito Blancan, stands as a pillar of commitment and care. This leadership ensures that the Quezon City Police District continues to uphold its core values, prioritizing the well-being of its personnel and the effectiveness of its operations. A round of applause for our CESPO PNP Pens Boy Clarito M. Blancad. Sir, ma'am, today we are privileged and honored by the presence of a public servant, a true professional in the law enforcement, and a distinguished member of the Philippine National Police. Gentlemen and ladies, our presiding officer was born in pride of Solana, Cagayan, completed his elementary education at Andarayan Elementary School. He finished his secondary education in Andarayan National High School. He took up Bachelor of Arts in Public Administration at St. Louis College of Tuguegarao in Cagayan Valley.
He was a man raised by camaraderie and presently the founding chairman of the group of Andarayan police officer, betterly known as Guapo. He enters in the police service on 2002 at the National Capital Region Police Office and serves 23 years in Quezon City Police District, receiving numerous awards including the prestigious Medalya ng Paglilingkod laban sa kriminalidad. He was an extensive experience in project management and implementation, investigation, operation, administration, and community relations. Our presiding officer is a natural achiever. His present standing today rooted back to an impressive record as District Executive Senior Police Officer of QCPD under the leadership of our Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III. He was the youngest among the 5 children of Mr. Gregorio Binayog Blancad and Miss Brigida Bakiran Melad, who often told him, "Excel to lead and serve with pride and honor." He is married to Police Executive Master Sergeant Eulalia Bago Blancad. Ma'am, please stand up to be recognized. Currently, she is the first ever female District Executive Senior Police Officer of QCPD and NCRPO, and they were blessed with 3 boys, namely Leonardo Greg, Franz Anthony, and Julius Jose. Sir, ma'am, without further ado, it is my honor to present to you our presiding officer for this day, a man of discipline and integrity, the father of the PNCOs, Police Executive Master Sergeant Boy Clarito Melad Blancad, the Chief Executive Senior Police Officer, Philippine National Police. Okay, please sit down. Thank you very much for the very best introduction for my chief clerk. And for the members of the SPOS of the Krami Base, andito po ang ating thank you very much for the chief clerks of the command group and the staff, kayong lahat na nandito ngayon na chief clerk ng Krami Base. Maraming salamat for accepting my invitation for my first and the second consultative. First for me and second for the office of the CESPO consultative. And to give you a background, I was since my after my training sa PSPRC, I was assigned to QCPD. And solely, I was assigned to QCPD at nakakalungkot po na iiwanan ko ang QCPD for after 23 years. I served QCPD solely for 23 years. And my last assignment as District Executive Senior Police Officer. And correction for my designation during the time of General Torre as chief clerk niya po ako noon. Okay. So to give you a little background, in QCPD I served 6 district directors. And one of them is our present Chief PNP. I served to him as the ADMO kasi nung pagdating ni Sir Torre sa QCPD, tinanggal niya po lahat ang mga officers. Ang sabi niya, "Boy, kaya mo yan." Kaya napagod daw kay Sir Torre. Tinanggal niya mga officers. Wala kami officers sa QCPD. I only have 3 PSSG and 1 NUP. And I proven my worth na sa leadership ni General Torre in QCPD, nagagawa ko naman. In 2 months, nag-serve ako as his AD camp pero napagod ako. Sabi ko, "Sir, baka pwedeng hanap ako ng isang AD camp." "Bakit? Pagod ka na?" "Sir, sa loob ako tapos sa labas pa. Sa loob na lang ako, sir." So he granted then and naganap ako ng PNCO na AD camp niya. PNCO ang gusto niyan, Sir Torre. So PNCO ang AD camp niya. So nag-serve ako as ADMO. ADMO niya, nag-serve ako as a chief clerk. Nag-serve din ako as his secretary. So lahat ng butas akin. Pero same allowance. Ayun. Ganyan si Sir Torre. Gusto niya yan, laging quality of work si Sir Torre. So that's it. During nung pumunta ng Davao, kinikuha ko, pero sabi ko, because when I took my oath
as a PEMS. Sabi ng present and sitting district director in the humble person of our regional director of Pro 7, ang sabi niya sa akin, in-offer niya sa akin, after that, I've took my oath ng PEMS. Sabi ko, kaya nga, wala pang 1 linggo itong PEMS ko na-install na ako as a district executive senior police officer ng QCPD. So it's too rewarding din siguro nakita ng present district director na ang lagi kong nilalabi nung naging ako ay kanilang secretary, ang naging chief clerk ng mga district director ng QCPD, including our chief PNP, nakita niya siguro yung dedication ko din sa work at saka yung pagmamahal ko sa PNCOs. Hindi man alam ng QCPD dati na ako ay naglalabis sa mga district directors sa kanilang kapakanan, moral and welfare. Lalo na yung mga pulis na nakakasuhan because of duty, or because of service duty. Naglalabi ako sa kanila yan. Lagi ako sinasabi na tulungan sir, tulungan natin ito kasi nagkakaso, may pamilya, walang anak. Lagi ako naglalabi sa district director. So thank you very much. Kahit sa ating mga Krami-based na chief clerk, andito pa rin sila ngayon because gusto ko kayo makausap lagi kasi lahat ng mga gagawin natin dito sa Camp Krami, hindi natin magagawa yan nationwide without your support, without your assistance. Kailangan ko kayo, mga Krami-based, para magawa natin lahat ito. So I expanded my services not only in QCPD but nationwide. So kailangan ko kayo sa mga gagawin natin ito. Mamaya ipapresent ko ang mga gagawin natin. And rest assured na during my tenure as your ESPO sa PNP, gagawin ko po lahat. All activities, all programs, baka pwede nyo dagdagan, it will be always replicated sa nationwide. Siguro nakita ni Sir Torre yung mga projects ko doon. Nakita niya yon, nalaman niya yon, yung mga projects ko sa QCPD. Actually, dapat nandun ako sa Davao. Dapat nandun ako sa CIDG. Pero sabi ko, sir, dito na lang ako sa QCPD because I'm newly installed DESPO. Gawin ko muna yung dapat gawin ko sa QCPD. Pagbigyan ako so gawin ko ito. So I proved on my work in QCPD. Siguro nakita niya. Then, in-install niya ako para i-replicate. And that is his marching order naman sa akin. When he took his oath as Chief PNP, kinausap niya ako kung kaya kong gawin. Sabi ko, sir, if you given me the opportunity, then why not? Sabi ko sa kanya, ang labi niyang sinasabi sa akin, expand the moral and welfare kung anong ginawa mo sa QCPD. Yan ang unang sinabi niya sa akin. Yes, sir. I will do it the same sa national-wide. Then, ang pangalawa niya sinabi sa akin, alamin mo nga kung ano yung mga sakit, yung mga personnel natin, yung mga may illness, may mga sickness, especially personnel undergoing dialysis, personnel undergoing chemotherapy, yung may mga cancer natin personnel, whether a policewoman o policeman, whether a police officer or PNCO. Boy, sabi sa akin, they should be cared of, lalo na sa PNCO. So gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Third, ang sinabi niya sa akin is, pero pag gumawa ng kalokohan ng mga pulis na yan, ikaw ang una kong tatanungin, ikaw ang una kong pananagutin. Sabi niya sa akin. So yun ang mabigat na na iaatang niya sa atin. Ako daw mananagot sa inyo. Ako ang una niyang tatanungin sa akin. Kagaya ng nangyari doon kay Bagay. Yung natin, yung patrolman Bagay, yung Kia natin, o kipo natin sa Batasan. Ako ang unang tinanong. Sabi niya, how did you inform the family? Sabi ko, ang nag-inform ng family po, yung commander. Anong ginawa? Through phone, tinawagan. Ayaw na ayaw niya yun. And I have his marching order through memo. So comply with that marching order of the Chief PNP. Pag may mga nasugatan tayo na tao, namatay na tao, ang gusto niya, inform the locality. Kung halimbawa, na-assign dito sa Krami, na-assign sa NCR ang tao, dapat tatawagin yung pamilya niya dun sa probinsya. And the local police will inform the family.
And the local police will provide all necessary transportation para pumunta dito yung family. Yan ang marching order niya. So sana, kung may mangyari man sa atin ulit na ganun na Kia o Kipo o ano, sana masunod yun. Yung utos niya. Then, ang sabi niya, di ba boy, mayroon akong ano, 3 core pillars. Ikaskit mo yan nationwide. Sabihin mo yan na yan ang sundin lang nila. Sundin lang nila yung 3 nating utos. Swift and response public service. Swift is visitation to Krami base. Okay? Atin na yan. Next. Consultative meeting. Ito na yun. Okay, next. BCT? Mandatory membership with the public safety. Ito, nai-open ko kay, kay Chief PNP. As an experience, ang dami natin pulis na pag namamatay, walang-wala. So kung hindi man public safety, bahala sila. That is an option. If they opt for the AFP MBI, so go it. Doon kayo. Basta importante, I will ensure that our personnel, lahat tayo rito, especially patrolman and corporal, sila yung prone sa mga ganun na insidente. Patrolman and corporal and PSSG. We have to mandate all of them. Dapat to ensure that they are insured sa mga ano na yan, sa mga insurance, partner insurance natin ng PNP. Imagine mo, pag namatay, meron kaming experience, hindi ko nababanggitin. Ilan beses na may experience in my 1 year time as Despo of QCPD. Ilan ang namatay doon, natural, at saka ano, saka Kia. Yung Kia, at least member siya. Pero yung natural death, imagine mo yan, walang-wala. Walang na-receive. Kung wala kami sa QCPD ng Damayan, walang-wala sila. Meron kami namatay dyan sa QCPD with residing at Las Piñas. Alam niyo ang ano? Alam niyo kung saan siya nakaburol? Nakaburol siya sa kalsada. Naka-tent. Naburol sa tent. Ngayon, pagdating ko, ang mga nagbibigil sa kanya ay puro pawisan. Nagaktak ang pawis. Naman nagbibigil sa kanya. Bakit? Hindi decente yung kanyang pagkaburol. Yung patrolman yan, he was died in natural death, cancer, at the age of 29. Imagine mo yan, batang-bata. Wala. Kasi nga, hindi siya member kahit anuman lang insurance sa atin. Yan ang mali. Yan ang hindi dapat. Yan ang hindi tama na. No? Dapat tayo, we are prone to sickness. We are prone to incident. Dapat insure natin ang ating sarili. So ito, nag-usap kami ni Sir Dore. That is their option. Basta I will ensure na lahat ng bagong pulis ngayon, patrolman, unahin natin sila. Patrolman and corporal, they should be a member of public safety or kung ano mang partner insurance ng PNP. Okay, next. Okay, coordination with agencies sa following projects. SSS. Ang SSS kasi natin, ito hindi naman ano to. Ito yung gagawin natin the whole year or kung magagawa natin within 6 months until December, better. Ito lahat ng pinapresent ko sa inyo, ito ay nagawa ko na dati sa QCPD. I-replicate ko lang yung other, yung ano, yung mga nagawa natin doon. And during my presentation, during our command group in QCPD, meron pang official dyan na pinagtawanan ako. Pinagtawanan yung piniresent ko ng mga activities ko. Pero asan siya ngayon? Diba? And when I presented during my exit briefing, asan? Hindi nakaganon siya sa doon sa upuan niya. Nagawa ko eh. Yung piniresent ko during my first day as Despo in QCPD. Hindi ko daw magagawa yan. Pero within our collaborative effort, magagawa natin lahat yan. Kasi nagawa natin sa QCPD. Madali lang yan. Sa SSS, napansin ko na ang daming pulis. Bago nagpulis, galing private, di ba? And even I.
Kasama ako dyan. May SSS ako, naputol dahil nagpulis ako. Pero i-continue natin yan. I-continue natin. May mga 10 years dyan, 9 years, 8 years na nag-discontinue sa SSS. So dapat, andito yung SSS, ilapit. Sabi ko sa SSS, ilapit mo sa police yung services. Nagawa namin sa QCPD and I requested 1 day only in QCPD. Pero tingnan mo, naging 6 days in QCPD, including Saturday. Sa dami ng pulis pala na may SSS. So, i-replicate natin yan. So, i-continue natin yung SSS natin. Dalhin ko rito, mag-query kayo. Then, kung gusto mag-member, i-explain sa inyo ang benefit ng SSS. After all, after our retirement, pwede kayong doble ang pension natin from the PNP, from the government, and including the SSS. So, padadalan ko dito yan. Simple lang yan. Yung SSS natin. Land Transportation Office. Sabi ko kay General Maranan, the Pro 7 Director, ang sabi ko sa kanya, Sir, gusto ko ang lahat ng pulis ng Quezon City, they should be equipped with driver's skill. Driving skill. So, nag-coordinate ako kay LTO Vigor Mendoza. Nakausap ko siya. Then yun, binigyan niya ako ng free driver's free services for the QCPD. Anong ginawa ko? 2 phases. Kasi yung first, second phase, ang daming nag-request na dapat may second phase kasi hindi namin na-accommodate lahat. And the first phase, ang target ko ay mga policewoman ng QCPD. So gagawin din natin lahat ito andito. Bakit babae? Ang babae kasi, they should be an alternative patrollers in the ground. So, nandiyan ng mga babae, maghahanap tayo ng driver. Pero may mga babae dapat i-utilize natin sila. So, anong ginawa ko sa first phase? Puro babae yan. 372 na policewoman namin sa QCPD na wala pang driver's skill and driver's license. And after my activity, hindi papayag ang taga-LTO na bababa ka dyan during the practical driving, hindi papayag ang LTO na bababa ka sa sasakyan na hindi ka marunong mag-drive. Ikot-ikutin ka dyan sa QCPD ground at gagawin natin dito yan. On the first and second day, that will be a theoretical driving skill. That is free. Libre sa atin yan. Pupunta dito yan ang LTO sa atin, sa Krame. And likewise to the region. Later on, Chief Clerk, we will, dapat meron tayong memo. Kasi approve naman ng Chief PNP to. Approve na memo na yung RESPO should replicate likewise yung gagawin natin sa Krame base. Andito ang LTO. First 2 days, theoretical driving. Third day, andyan yung bus. Andyan na. Ang plano ko dito yun eh. Dito din ang theoretical driving course natin. Kasi gagamitin natin to. Andyan na yung bus sa baba. Ano yung bus ng LTO na yan? Yan yung mag-i-issue ng student permit. Student permit on the third day. And the fourth and the fifth day will be the practical driving. Doon for the Krame base, doon tayo sa oval. Transformation oval. So doon tayo. So first and 2 days will be practical driving. Maniwala kayo. Ang mga babae niyan, pagdating ng araw, after 5 days yan, magagaling na kayo mag-drive. At meron pa kayong lisensya. Di ba? So, yan ang natin later on. Kayo na mga chief clerk ng Krame base, kailangan ko kayo. Give me all personnel na interested muna. Interested especially policewoman. And pag natapos natin yan, after 3 months siguro, i-require ko lahat yung mga hindi pa nakapag-driving lesson at magbibigay tayo ng deadline to ensure that all of us PNP personnel will be equipped with driving skills. Okay? Alam na ni Chief PNP yan na ko na yan. Natakil ko na sa kanya. In-approve niya yan. Okay. Medical institution. During my tenure in QCPD, ano ang problema ng mga follow-up? Ano ang problema ng mga operatiba in the ground? Ang problema nila sa QCPD noon, i-replicate natin dito. Number 1, pag may nahuli sila PUPC, it takes 4 hours or even 6 hours. Doon sa hospital, mag-aantay.
para ma-medical yung PUPC as a requirement before the inquest. Okay, it takes 4 hours to 6 hours. Another thing is, it takes another 2 hours para maka-avail sila ng free para mabayaran yung medical ng PUPC. Pero kung ano yan, kung 1602 yan, sabong, at least makakuha sila ng betting money, yun ang pambayad nila. Pero in other cases, in extreme cases, ang mga pulis ay sarili ng pulsa ang nagbabayad sa medical ng mga PUPC. And that is the prime problem doon sa amin, sa QCPD noon. And we have resolved that. Anong ginawa ko? I've coordinated with all the hospital directors, mga hospital yon, to nag-i-issue ng medical legal. So kinausap natin yun, we invited them, and we cop up with an agreement na pag police ng QCPD nandun sa hospital, they are prioritized. Fast lane, yun ang hiniling ko sa kanila, sa mga hospital directors, and it was granted. And now, umikot ako, nagtanong ako sa mga operatiba, sa QCPD ko, ilang oras sila magpapamedical. It's only take less than hour or 30 minutes. Diba? Kasi kinakain ng oras dun sa pagpamedical. And it is tourist for the PUPC at sa mga arresting officers. Number 1, kung nakatulog yung arresting officers, di nakatakas yung PUPC. Pangalawa, kung may sakit yung PUPC, di nahawaan yung tao sa ospital. Kung may may sakit yung katabi ng PUPC sa pulis doon sa ospital, di idadalhin niya sa istasyon yung sakit. And that's it. So dapat, and QCPD na-resolve natin yan. So gagawin natin dito yan. Pangalawa, sa medical health, nakita ko sa opisina ko during my tenure as DESPO, maraming babae. Pumupunta sa opisina ko, humihingi ng tulong. Bakit? May mga bukol dito nila sa breast. Sabi ko, ano kaya magandang programa? Punta ka ako sa DOH, punta ka ako kay City Health Officer ng Quezon City. Nag-usap kami, binigyan ako ng free. Ang priority ko, medical for policewoman. Ang hiningi ko sa kanila is breast and cervical cancer screening at saka vaccine na HPV. And the vaccine is worth 12,000 HPV vaccine para sa inyong mga babae. Nakahingi ako nun. Ngayon, yung 423 na policewoman ng QCPD na nag-undergo ng breast and cervical cancer screening, out of 423, 8 ang positive doon ng cancer. So we are saving 8 lives ng PNP personnel. Di nila alam yun na may cancer sila. And confidential. Confidential ang pangalan nila. Hinihingi ko yung pangalan ng 8 na na-detect nila doon, nalaman nila na may cancer sila. Kaso lang ayaw ibigay sa akin ng City Health because that is confidential. And now, follow-up sa City Health namin. Lagi ako namamasyal sa City Health kasi minomonitor ko yung 8 na yun. And they are under treatment ngayon, yung for free. So meron kami doon isa as a feedback, meron kami doon isa stage 4 cancer. Imagine mo yan. Kung hindi natin ginawa yun, hindi tayo nag-initiate ng free health services sa ating mga tao, hindi natin alam na may mga cancer na pala sila. At hindi nila alam. And we will replicate that to PNP. Gagawin natin yan sa PNP, lalo niso yung mga babae. Pangatlo, medical institution na iniwan ko. May iniwan pala ako ng activity sa QCPD. On July 17 and 18, take note, DESPO QCPD. Nag-usap na kami ni City Health yan para sa mga lalaki naman. That is for prostate cancer screening. Okay? Another medical programs natin, we have to tinan natin kung saan tayo makipag-MOA. Hindi nyo ba alam na ang PNP, 2 lang ang kamowa natin, health service. 2 lang ang kamowa natin na hospital. East Avenue. Sir, wala po, sir, sa East Avenue. Ang meron tayo lang is National Kidney Institute. Nung nag-DESPO po ako, inikot ko po yan. Malalaking hospital ng Quezon City. Tinanong ko kung ano yung MOA, na existing na MOA ng PNP. And only to find out, ng National Kidney, meron tayong MOA doon, including the procedure, mga ganon, including the laboratory.
So, meron tayo sa National Kidney. Pag may ano kayo, may concern kayo niyan, punta kayo sa office, meron akong kopya ng ano, ng MOA. Another thing is St. Luke's, nag-expire tayo noong 2008. So gusto ko, i-ano natin yun, tawag dito, i-renew. 2008, nag-expire tayo December. And likewise, with ito nandun sa E. Rodriguez na hospital, na malaki din. De Los Santos, nag-expire tayo noong December 31, 2023. So inikutan ko yan, kaya alam ko. So later on, di ko pa na-i-offer kay Chief PNP, gawin natin to. At mag-suggest, I will be coordinating with the health service para mag-suggest sila kung anong hospital nang pwede natin maging MOA. Ano bang ibig sabihin yan ang gagawin natin? If not, na libre tayo. Meron man lang tayong discount. Tayo mismo as a principal na sa MOA, PNP personnel. Then kung hindi man, baka pwede naman pati dependents natin sa malalaking hospital. So, kasi hindi naman makikiter lahat ng health service natin, yung pangailangan natin in health services. Hindi nila lahat makikiter yan. So, kailangan natin ito, partnership. Sa Chinese Gen din, meron tayo niyan, 100%. Nakakuha ako ng MOA niyan sa Chinese Gen. So, pinakamagandang MOA na nakita ko, Chinese Gen. Chinese Gen, 100%. Lalo na pag Kiyas sa Kipo. Wounded pala. Wipo. Oo. Yun ang pinakamaganda nabasa ko na MOA is Chinese Gen. Pinakamaganda. So, i-continue natin yun, mga MOA natin. Then yan ang mga programs natin for medical institution. Collaborative efforts, ibig sabihin, i-coordinate ko yan sa mga respective hospital at sa mga health offices. Kapamilya Foundation, bloodletting activity. Nung nasa DESPO po ako, ang lagi pong nangangailangan ng pulis ng dugo. And even our RESPO of NCRPO can even testify for that. Napakabilis. Sa totoo lang ito ayoko po ng Red Cross. Kasi binebenta nila. Kung hindi tatawag si PEMS, Boy Clarito Blancat sa Red Cross, hindi po yan libre. Binibili po nila. Kaya kahit hating gabi tumatawag ako sa Red Cross, ibigay mo yan kasi tao ko yan. Pero binibenta 1.8 per bag. So hindi ko naman dinidiscourage kung gusto nyo mag-donate o tumulong doon sa Red Cross, wala namang problema doon. Pero gusto ko, ito, kapamilya ni Bernadette Sembrano, gusto kong magiging partner ulit. Kasi nagkaroon na kami ng QCPD niyan, napakabilis ng kanilang action, pagbibigay ng dugo. And the first thing is, kung saan na hospital ang pulis, kahit kapamilya nyo, endorse nyo lang sa akin, okay na ako. Basta kayo lang mag-endorse. So, ibig sabihin, kamag-anak nyo yun. Ang maganda dito, kung saan hospital, doon yun ang magbibigay. Nung QCPD ako, ang tao ko nandun sa Muntinlupa, hospital ng Muntinlupa. Sila nagbigay ng Muntinlupa ng dugo. Nung nandito sa Makati Med na magbibigay. Hindi mo na kailangan kukunin doon sa Black Bag, sa Quezon City ang dugo. Hindi mo na kailangan ng yung may ice pa, may box pa. Hindi mo na kailangan yun. Kasi ang magbibigay mismo sa inyo ng dugo, yung hospital, kung saan naka-confine na hospital ang pasyente. So, hindi nyo na kailangan mag-transport. And that's it. Yan ang pinakamaganda dyan. Iwan ko kay Chief Perk ng health service ko na experience niya. Pero sa akin, personally, experience ko yan. Wala pang 30 minutes. Pag tinawagan ko Sir Paul, andyan na yan. Just give me the details, Sir Boy. Then, that's it. Magre-reply na sa akin yung tao. Sir, okay na po yung dugo. Hindi na po kami kumuha doon sa malayo. Hospital na po nagbigay. So, that's it. So, sana, later on, andito si Bernadette Sembrano, support natin sa Krami Base. At sa inyo din, mga respos, dapat i-endorse ko kayo para ma-assist nyo itong alam nyo, kay tayo na mga ESPO, chief clerks, lagi may yan, hinihingi sa atin ng mga tao. Tao natin, hinihingi yan ng dugo. Hindi man para sa kanila, para sa nila kamag-anak. Kaya si Masyo kayo galing? Especially the immediate family. Okay? Si Masyo. Next,
Saint nasaan na kayo Peter, ngayon? burial plan. Ito yung ito yung gusto kong itakil. Sa Hindi ko ba checkpoint dyan, ano yan? tatakil kay I-hold nila kayo? Sir Torre ito. Gusto ko sana I-hold hingin nila ito kayo? ng hingin ko ito sa Akala ko may na nag-hold pagka din. may Diretso lang kayo sa PPO. Alam niyo or yung may tapo namin tawag dito, kayo ma'am, headquarters? Kia or Kipo? Kipo, no? Kipo. Ah, sige. Pag may Kipo, Tawag ka lang bakit pag may diyan ka nagsabi sa napagkita. akin, Kia na daw, Tawagan hindi mo na ako daw para Kipo. mapuntahan kita. Award ko, Kipo. Okay, sige, Ngayon, banat. sir, hindi po ginagamit Okay. yung Kipo. Kia na po. Sir, pwede mo ibigay na lang Switch yung ma'am. pero gusto mo printahan mo na Kipo, kita ng Kipo, sa gusto na pangalan. Oh, sige, banat. Pag may Kipo, Yan si automatic Piling. may St. Peter. Gagaya Ano ba? ng ginagawa ko sa Yan si QCPD. Piling. Pag may mga... Na during my optional tenure in sa kanya, QCPD, pag may mga one opportunity of dito, the ayan siya, extension of nag-simpa yan siya. entitlement na ginawa ko sa QCPD is to Ay, kung to narinig, give kung nandito ka kahapon, St. Peter sino naman plan ito? Sabi doon mo, sa anong Namatay. position mo? Sabi nga So ito, kagaya sabi ng nga, order ka na ba na ito? Sabi nga, kagaya ng Alerted. case Hindi, ni alerted Patrolman ba doon? Bagay in QCPD, meron siyang Pag sa kita na kaya, nagagalit sa akin. St. Peter plan automatic sa akin na binigay ko plan. Kasi bumili kami ng plan sa QCPD ng 15. So nagamit na yung 6. So sabi ko, kung sino pang gustong gumamit, meron pa kaming 9. So sana wag na yon. Wag na natin hangarin yun. So sana last na si Bagay sa QCPD na magbibigay ng St. Peter. In QCPD, meron kami St. Peter. Okay. Plus 100,000. O, ganyan kami ka-snappy sa QCPD. 100,000 plus St. Peter. Ang St. Peter namin is worth 70,000. Pag gusto mo mag-upgrade, sabi niyo sa'yo kung nasa sa'yo yan. I-upgrade mo in your own expense sa family na. Then pag nag-wave ma, Sir Despo, meron na po akong meron na po kaming St. Peter. May plan na po kami. O, di kunin mo yan. Ay, i-reserve mo lang. Pag ayaw mo kunin ito, yung plan, may plan na kasi bibigay ako na ibibigay ko, iabot ko. Pag ayaw mo yan, 50,000 ang di kunin mo na lang yung plan kasi worth 70 yun. Yung kapalit ng plan, pag ayaw, if you waive to receive the plan, 50,000 ang kapalit nun. So, mas maganda yung St. Peter plan kasi 70,000. So, okay? Next, RFID. Pagbisita namin ni Sir Torre doon sa may NLEX, asa kay SCTEX, bumisita kami dyan. Doon sa nila, parang tactical center ng NLEX. Alam niyo ang kino-complain? Ang mga polis, lagi ang kino-complain nandun, wala silang RFID. Ngayon, pag may penalty o makikiusap, polis po ako, polis. So napansin nila, puro polis. So sana, Chief Clerk, i-ano natin to. Later on siguro, sa kanila lang yan. Hindi naman natin priority yan. Sana, dalhin na natin dito. Ako magdadala na rito para karaban. Ginawa na namin sa QCPD yan. Okay, next, PSA Caravan. Okay, PSA Caravan, pati yan. I-ano natin kasi mostly sa atin, Despo, QCPD. Nag-usap kami ng PhilSys yan. Like-in-ordinate ko na sa PhilSys yan. Ang napag-usapan namin, lahat ng may papel na PSA ay dapat pumunta doon, ipiprint na lang yung ID. Yan ang napag-usapan. So continue the negotiation with the PhilSys. Okay, meron ako yan. So gawin natin sa sa Krami Base. Check ako. Marami dito ang walang national ID sa Krami Base. At check ako din na marami dito ang papel lang ang PSA niya. Maniwala kayo sa akin kasi ako mismo papel lang din sa akin. So pag gagawin natin dito yan, dadalhin natin dito for printing na lang. Yun ang napag-usapan namin sa PhilSys. So tulungan ko kayo dyan sa national ID. Okay, next. Next. Yung mga pinapresent ko, it will also replicate it. Later on, meron ako memo. It will also replicate it to the regional level. Ngayon, paano natin gagawin? Kagaya ng LTO, na we ensure that 100% of personnel should be equipped with driving skills. Anong gagawin natin? Pag nakausap ko, mayroon na kami schedule. First week of July, first week of August, mag-uusap kami ni Chief PNP, in-schedule ko na siya kay ASEC Vigor Mendoza. So meron na kaming, and one of our topics, ito nga, yung RFID mo, Manila, yung RFID mo later, RFID ba, yung breath analyzer, I will assure you
lahat ng district magkakaroon yan ng breath analyzer. Bigyan ko kayo lahat. Nakasuot ako doon at tumagin. Then, ito nga, mag-uusap. Then, ang hilingin ko kay ASEC, Vigor Mendoza, ang sasabihin ko sa kanya, sir, baka pwede down to line. So, instruct all the regional directors of LTO na pag pumunta sa kanila ang RESPO, facilitate the same program and projects na gagawin dito sa Krabi Base. Yun ang gagawin natin. Yun din ang hihingin ko kay Mendoza, kay ASEC Mendoza. Okay, next. Ito yung hinihingi ko na na support ng mga Krabi Base. Tulungan nyo ako rito. If we will not be benefited for this, yung mga generation natin, yung ano na sa atin, yung papalit sa atin. Ano tong premium recognition to pensions will be promoted to the highest next rank. Ganito. Ang dami natin re-retire. Napansin nyo, during last month ago, di ba may salamat kapatid? Imagine mo in QCPD, one station, that is the Loma Police Station. Alam ko ilan na nag-retire ng batang lieutenant. 4. At doon sa isang stasyon, isa din. So ilan ang nagre-retire ng mga bata na ng mga batang lieutenant at saka batang PEMS. Kasi hindi sila nakaka-cope up doon sa time and grade. So ito, gagawin natin propose natin. So since na it will be coordinated with the NAPOLCOM. Sa akin naman, walang problema sa NAPOLCOM. Kasi ang NAPOLCOM Viseo natin, the Vice Chairman and Executive Officer of the NAPOLCOM, halos weekly ako nasa kanya. Nagre-report, nag-update. Because Attorney Raf Kalinisan was a friend of mine. Si Viseo. So alam ko na dinadala ko. Diyan na naman si Boy. Nagdala na naman ng katutak na problema sa opisina ng NAPOLCOM, mga ganun. Tumatawa lang yun, pero tinutulungan tayo nun. So, hindi ako nahihiya na maglapit sa kanya dahil para rito sa itong ipopropose ko. Kaibigan natin si Sir Kalinisan, kahit nung pa siya, nung dito, pleb chairman pa siya ng Quezon City. So, nung NAPOLCOM siya, natuwa naman tayo, magpa-partner pa rin tayo, at tutulungan tayo niyan. At nung nai-open ko sa kanya to, medyo nagustuhan niya. Come up with the paper, then tingnan natin, pag-aralan natin. Ano mga to? Napansin nyo, ang daming nagre-retire na lieutenant na bata. Imagine mo, lieutenant sa Laloma is 44 years old, nag-retire. Bakit? Ayoko na, matagal yung 5 years. Yung mga yan, mga tayo, parang nagsasawa tayo konti sa serbisyo kasi PEMS na tayo eh. We are. Ang contribution namin sa QCPD, which is automatically deducted from our city allowance, is 200. But now, nag-reduce ako. Kaya namin sa QCPD kahit 100 lang. So ngayon, 100 ang contribution namin sa QCPD. So, nasusustain yung funds namin. Sustain yung funds namin. And now, meron kaming ngayon, more than, iniwan ko na funds is more than 7 million. O, tingnan mo, umalis ako sa QCPD, dumating ako sa QCPD, 8 million, winave ko yung contribution for ilang months. At binabaan ko ng contribution from 200 to 100 pesos. Pero nakikiter namin ng services. Nag-expand pa ako ng services. Medical calamity assistance. Magkano binigay ko nung Typhoon Karina, calamity, at saka may mga nasunugan ng pulis, medical na mga pulis, nag-retire na pulis, binigyan natin. Pero iniwan ko pa rin. The funds is more than 7 million. Diba? That is still sufficient. Di ba? Okay. Sa damayan namin sa QC, ang gusto ko sana, kaya kinuha ko yung number of personnel natin. The exact number of personnel, hindi naman exact, the assumed number of personnel natin sa PNP is 231 ba ma'am? Nalilito ako eh. Sige, ito ka lang mamaya. Ilan yung tao natin lahat sa QC, sa PNPY? Kakayanin natin yan. 132.
Hindi yan Oo. yung 226,000. Tama ako? Sige. Tawag lang mamaya. Sukat ko pero Zoom meeting. Exact number. Tawag lang lunch time. Kasi, ganito, Sige. nung dumating ako sa QCPD, hindi pa ako nag-assume na ano ko na yan kinompute ko. If I will replicate the Damayan program sa QCPD, pwede sa atin. Sa 226 na computation ko, kasi yan ang unang feedback sa akin, 226 sa 50 pesos, that is more than almost 14 million. Ngayon, kinuha ko naman ng patay. Ilan ang average ng patay sa nationwide natin, nationwide PNP. May month na 53, nakita ko. May month na 57. May month naman na 39. May month na 42. May month na 48. So mag-average tayo ng 40 to 50 personnel na mamatay. So kung exact average and intelligent averaging is 45 personnel. 45 to 50 personnel a month ang namamatay sa akin. Yung 50 pesos natin contribution should be is enough to cater at makakapagbigay tayo ng 200,000 bawat pulis na mamamatay. I-compute nyo yan. That in exact. At meron pa tayo yung sobra. In a little amount, that 50 pesos. Sa QCPT nga, 100 eh. Di ba? Eh kung i-replicate natin dito, makakaya natin makapagbigay ng bawat personnel ng 200,000 pag namatay yung personnel. Ngayon, ano ang gagawin natin? Wala nang solicitation. Wala nang solicitation bawat office. Hindi na magsosolicit si chief clerk. Hindi na magsosolicit si respo. Ano ang gagawin natin? Ito, pinapresent ko lang sa inyo to. During, ito, okay naman kay Sir Torre to. And our President Chief PNP was then a member of the Damayan program. So alam niya to. So nung inopen ko sa kanya, sige, pag-aralan mo, sabi sa akin. So pag pinag-aralan ko, okay naman. Then, ipe-present ko ito sa staff con ng command group. Then, hihingi ako ng technical working group among the Krami base. Technical working group, I will be presenting kung anong trend, kung anong mangyayari, kung anong dapat gawin para ma-replicate ang Damayan. Kung 10 pesos, okay lang yan. Kung 20 pesos, okay lang yan. Kung 30 pesos, okay lang yan. Huwag lang naman tumaas hanggang 50 pesos. Kasi ang daming iyakin na pulis. Alam natin yan, ang daming iyakin. Umiiyak nga lang sa 10 pesos, 20 pesos eh. And I've learned na before ginawa nila to, but it was not materialized. Bakit? Siguro, ang daming iyakin na personnel. So, hindi tayo uusad. Hindi tayo makakatulong sa kapwa natin pulis kung lagi in a little amount pinagkakait pa natin sa kanila. In a little 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Ano lang ba 50 pesos sa atin kung nakakatulong tayo ng 50 personnel na namatay buong nationwide na PNP? Nakakatulong tayo. They will be receiving 200,000 automatically from the finance. Ang treasurer natin later, ang bala ko kasi ganito. We will compose a technical working group to study for this. Then, okay. O diba? Ang daming personnel. So kahit 300,000 po. Kahit 300,000. Pag sa 50 pesos natin, bawat isa, kung may namatay ng polis, kahit 300,000 ang ibibigay natin sa kanila. Technical working group. Tapos ang pera dapat nandun sa finance. Nandun sa finance. Then, dapat ito, makukuha ka agad. Kagaya ng ginawa ko sa QCPD. Nung nandun ako sa QCPD, quarterly, o hindi man every 6 months ang bigay. Kasi may mga ceremony pa. May mga awarding of in-award ba ang burial assistance? Dapat hindi ina-award yan. Yan ay binibigay kaagad. Yan ay dinidistribute ka, binibigay kaagad doon sa bereaved family. That is the immediate support and immediate assistance to the family. Anong ginawa ko? Yung quarterly at saka every 6 months na awarding ng mga beneficiaries ng Damayan namin sa QCPD, tinanggal ko yon. Anong ginawa ko? Basta ikaw ay namatayan ka, pumunta ka na sa opisina ko, kunin mo na kaagad
yung damayan. And later na lang yung ano, later na lang yung ano, yung requirements. Death certificate. Bakit? Magsisinungaling ka ba namatayan ka ng anak? Hindi naman, di ba? Okay, later na lang yung ano, yung requirements natin. And that is the immediate assistance for our men. Ginawa ko yan. Okay naman. And to follow na yung resolution sa disbursement ng funds. Pwede naman pala. Ipapakiusap ko lang doon sa ano, sa board, member of the board. Kasi later on, may mga board dito. Sa Krami base siguro, it will be composed of the command group and the staff, lalo na sa finance, si CDX, si TCDA, sa Krami base siguro, ganun, ang composition. And the CESPA. So ano ibig sabihin? Kung namatay ang pulis doon sa Palawan, immediately, dapat si Respo mag-feedback sa akin para tatawagan ko yung ano, finance ng Pro 4A para i-disburse kaagad yung 200,000 at ibigay kaagad sa tao. Kahit pagaling yan sa punerarya, kahit pagaling yan sa morgue, ibigay na kaagad. That is the immediate assistance sa tao natin. Nagawa ko naman sa QCPD, ba't hindi natin pwede gawin? Ano makeme-keme ng mga papel? Tama na yung proseso, presposeo. Wala na yun. In QCPD dati, i-require mo lahat. Ang dami nire-require. Hindi na. May personnel ako doon. Pagka namatayan sila, kahit galing sa morgue yan, dumiretso sa opisina ko eh. Kahit pa naka-short yan eh. Kahit pa, nakasando yan, pupunta sa opisina ko. Kailangan pa ba ng pictorials doon, ng ceremony? Hindi kailangan. Ang kailangan ng tao natin, immediate assistance na magamit. Okay? So pag-aaralan natin yan, with your approval, pag-aaralan natin ang damayan, i-replicate natin, pag-aaralan natin, sa dami natin na pulis, kung ang technical working group ay isasama ang mga officers, including the Chief PNP, down to the NUP, so be it. Pero kung sasabihin nila, PNCO lang, so be it. Pero kung dinis-approve na yan sa technical working group pa lang, hindi nag-materialize. So be it. So ayaw nyo pala ng damayan. So remain. In QCPD, remain kayo. So maiinggit kayo sa QCPD. Kasi sa QCPD, it is sustained. Ang damayan namin program. Imagine mo yan, pag namatay ang police, immediate, mabibigyan ng aside from the public safety kung member siya. Diba? Mahal. Ito naman na hindi naman para sa atin. Ito ay para sa mga maiiwan natin later on. Pag active. O yan yung mga damayan natin. Ayan yung may medical assistance. Okay? Next. 100,000 yan per personnel. Okay? Ano pa? Next. So sana tulungan nyo ako rito sa damayan. Kung sabihin ng natin command group, napakalaki ng 50 pesos. Di gawin natin 30, gawin natin 20, pero wag naman sana natin ipagkait yung tulong doon sa tao natin. Kaya whether 10 pesos yan, 20 pesos yan, o 30 pesos, wag naman natin ipagkait sa ating mga officers. Ako naman magpe-present yan later on Sa ating mga officers, sana tingnan naman nila yung mga PNCOs, yung kapakanan. Kasi we don't afford Arlington. We don't afford Loyola Memorial Plans. Hanggang St. Peter lang tayo, maniwala kayo sa akin. Hanggang St. Peter. Tayo ba lahat ay may St. Peter? Ngayon, ang St. Peter naman, ang i-request ko kay Chief, dapat automatic na on Thursday, mamaya, may pag-uusap kami ng St. Peter. Kasi kung ano yung plano niya, kung pag-uusapan namin, i-refer ko kay Chief. Kasi ang gusto ko, pag namatay ang pulis talaga, may St. Peter automatic. Yun ang pag-uusapan namin mamaya. Okay? Sana tulungan nyo ako dito sa damayan. This is for the generation of the Philippine National Police. Sana walang kurakot. Sana walang later on, walang magkaka-interes sa mga ganyan na uupo pag wala na tayo sa ating mga generation. Sana sustainable kung sakali na ma-approve at mag-materialize ang nationwide damayan natin. Kung ayaw sabihin nila, wala kang originality. Damayan sa Quezon City, damayan. Di i-rename natin kung anong appropriate na pangalan na bago. So, those are things na pag-uusapan namin pag gumawa kami ng technical working group. Sinong ayaw sa atin dito? Personally. Sinong ayaw sa atin dito?
Gusto ba natin? Yan. Paano? Okay. Di ba? Sir, press po Pro 1. Yes, sir. Sir, good morning. With regards to your recommendation, sir, wala naman po tayong kontra. Pero unfortunately, sir, such yung recommendation yung activities is already existing within the region. May kanya-kanyang respective region tayo at may kanya-kanya na tayong financial assistance na pinapatupad. So, if we will state, kung sa data nyo, sir, 45, 58 yung namamatayan, actually, sir, dito sa Region 1, we are not requesting for financial assistance anymore. Kasi kung ano yung nakokolekta namin dito na lang namin ini-implement. Dito na namin binibigay. So, kung ikukuha nyo yan nationally, hindi ba mahahamper or masusupersede yung existing na policy na ini-implement namin dito? Yan ang nai-open ko doon na later on ito mariretain na policy sa atin. Kasi sa atin lahat yan, mawawala yung policy na Pro 1. Mawawala yung other policy ng Pro 2. Kasi isi-centralize na natin. Isi-centralize na natin yan, sir. So kung magkano contribution nyo, sir, monthly, that is an automatic deduction from your salary? Negative, sir. Ang contribution namin for debt of PNP personnel is 50 pesos for PCO and 20 pesos for PNCOs. For hospitalization of dependents and death of dependents, we are giving 5 pesos for each personnel, sir. So, nag-average po kami per collection, sir, ng around 100 pesos per month. Kuminsan sumusobra pa, sir. Okay. Salary deduction or ano yan? Negative, sir. Bali, voluntary contribution since ayaw rin namin magkaroon ng issue regarding that at maraming nagte-text ng 2920 or 888, kaya bino-voluntary pa rin namin, sir. Okay. Ito naman, sir, is automatic deduction. Pagdating ng araw, at it will prevail. So mawawala yung ganyan na sistema nyo ng Pro 1, sir. Okay, sir? Happy, sir. Thank you. Okay, sir. Sir, good morning. Good morning, sir. PRO2, sir. Yes, sir. Sir, dito po kasi first of all, I'd like to assure you, sir, that the personnel of PRO2 is definitely 100% po sa mga programs na inilatag ninyo. However, sir, as of today, nung naging response po kasi ako, meron po kami existing project dito, sir, which is the PRO2 Pinagkaisang Malasakit Association Incorporated. And ang monthly contribution po ng bawat member dito is 50 pesos, which is salary deducted na po, sir. SEC registered po kami. And then we are currently tawag dito, approved po dyan sa Kamkrami for the automatic salary deduction scheme. And it does not only cover, sir, the burial financial assistance. Meron din po kaming medical financial assistance doon and a series of programs aligned with the moral and welfare of our personnel. So, if ever po, sir, na magna-national damayan program po tayo, sir, I would like to give a due consideration, sir, or I would like to ask for the due consideration, sir, kasi kaya nga po nang sabi ninyo, sir, na sa kaunting halaga, sir, marami po tayong mga personnel dyan, hindi naman lahat na umiiyak na. I hope ma-improve natin yung ganong attitude, sir. Kung pwede po sana, sir, mabigyan din ng konting attention yung PRO2 regarding this, sir, kasi gaya po ng sa program, sir, we already have this existing program na PPMAI covering yun po mga burial financial assistance and medical financial assistance ng ating personnel. Pero maganda po yung damayan, sir, considering po, sir, na malaki po yung maitutulong natin na financial assistance whatsoever, sir. For your information lang po, sir. Okay, thank you, sir. Later on, kagaya ng sagot na natin sa Pro 1, later on, pag nagkaroon tayo, it will be materialized. So mawawala lahat yan. Actually, sir, I'm from Pro 2. Nai-open na nila sa akin din yan. Ang sabi ng mga taga Pro 2, sir, bakit meron pa kaming contribution? 100 pesos automatic naman manamatayan. Meron naman kaming 50 pesos automatically deduct sa Yes, sir. Kasi
Considering ano sir, with that issue sir, dito po kasi sa PPMAI natin sir, which is a voluntary membership din po sir, yung mga respective police provincial offices namin sir, yung mga respective PES po namin sir, hindi po namin sila nire-restrict na mag-create po ng program na halos kaparehas po nito sir. For us sir, ang pinaka-purpose po kasi ng aming mga PES po sir, at ating mga provincial offices is habang may nakukuha po sila sa PRO Tumalasakit Association Incorporated sir, meron din po per PPO na mga kasamahan po nilang nag-contribute para po mas marami pong maitutulong dun sa personnel natin na namatayan. So, halimbawa sa PPMAI sir, nakakakuha po yung personnel namin na namatay ng 50,000 pesos. Bukod po dun sa 50,000 pesos na makukuha sir, yung aming po mga PES po sir, may mga program din po sila sa halimbawa po sir sa Cagayan Police Provincial Office, nagko-contribute sila sir. Mas malaki po ang naitutulong namin sa mga personnel namin na namatayan sir. Yun po yung pinaka-purpose nun sir. Parang nadodoble po yung tulong na naibibigay po namin. Okay, thank you very much. Later on, pag-uusapan natin yan sa technical working group. I-open ko yan sa members to come up with the common contribution. Okay? Thank you sir, thank you. Next, ito pa, i-replicate natin in QCPD during my time, meron tayong 4PH. Alam nyo ba yon? Pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino. This is a core housing project of our present President Marcos. So ito, nung nakita ko na marami naman silang project para sa 4PH, so pumunta ako sa housing, binigyan naman ako ng allocation. So nakapag-endorse ako during my time as DESPO ng 20 Deca homes at 30 4PH housing. So lahat yan, later on, kung ang housing ay nakapagbigay comprehensive PNP policies and guidelines on leave. So please, paki-disseminate din po yung guidelines during the conduct of police information and continuing education, consultative meeting, and dialogue among your respective AORs. Another is the proper way to inform the bereaved family members of the PNP personnel, KIPO and WIPO, which is already discussed by our beloved CESPO. Next is the reporting on death of PNP personnel. Aware naman po tayo doon. Kindly, for appropriate action, please report to this officer. May number po kaming sinend doon, 0969-482-4410 in the event of death of a PNP personnel. And lastly, memorandum from our office, reiteration on the PNP internal disciplinary mechanism. Be guided po na part of this is the submission of accomplishment report with action photos of activities on squadding on your respective AOR, sir. Every 5th day of the month po ang submission yun. That's all for our administrative announcement. Now, we have here our resource speaker from the DPRM. Allow me to introduce to you Police Captain Cristel M. Cawagas, the Chief Personnel Services Section, Moral Welfare Division, Directorate for Personnel and Records Management. Palakpakan po natin, sir, ma'am. You're directed to submit your written explanation affidavit for duty. Once again, maraming salamat po. To our CESPO, PEMS Boy Clarito M. Blancacan, magandang umaga po. Sa lahat po ng nanay at tatay ng mga PNCOs and all PNP personnel, maraming salamat po. Na-invite po kami na mag-speak dito sa inyong harapan. Pero supposedly, ang speaker po si Ma'am Acosta, no? Meron lang po siyang meeting sa DPL ngayon. So, to mga former guests po sa IG, Sir Fernandez, wala tayo sa IMEG dito. Ayun, Master Katakis, ang Chief Clerk namin sa DPRM ngayon. Chief Clerk sa aming office at mga kasama ko sa MWDPRM. At yung mga Chief Clerks na laging kinukulit ko po sa OCPNV, sa DL, magandang umaga po sa inyong lahat.
Ang gusto lang pong ipinapaabot ni Mama Rowena Cecilia Acosta, ang aming Chief MWD, yung information drive namin on proper way to inform the immediate family of the PNP personnel. Kipo man po o WIPO. When we say Kipo po, ito po yung ating mga killed in police operation. At ang WIPO naman po ay wounded in police operations. So na-discuss may poster sa ating mga offices, including sa mga stations down the line, no? Next slide, please. So, maraming tanong po dito minsan, no? Yung mga benefits po ng ating mga kipo. Napakaganda po ng projects po ng ating CESPO, no? Sana ma-duplicate po yung mga projects ni CESPO sa QCPD papunta dito. Ako rin po ay isang anak ng PNCO, kaso maagang namatay lang po ang aking magulang, ang aking tatay 2006. Nagkaroon po rin kami ng survivor officer at ang MES po din po nila yung nag-assist sa amin, nag-guide sa amin nung namatay ang aking tatay. So going back, ang ating benefits ay shown sa ating screen. From PNP, we have the SFA. Ito po yung inaasikaso ng ating finance service at together with our R6 kung nasa region man sila or BFOs po kung mga nasa NSUs naman po. Equivalent to 6 months salary allowances and bonuses depending on rank or the last 12 months salary allowances and bonus divided by 2. So nako-compute naman po yan. So meron po tayong estimated lagi kung magkano po yung matatanggap ng pamilya. Yung CAL naman po, may computation din po yan. Depende po sa length of service ng na Google ng ating personnel. Reimbursement of hospital expenses. Kung ang ating personnel po ay naging hindi po muna siya namatay or wounded lang po muna tapos dinala sa hospital, tapos po dahil legitimate naman po ang kanyang police operation, namatay kinalaunan, full reimbursement po ang ibibigay sa kanya or sa pamilya niya. From the NAPOLCOM, a special promotion and awards to be determined by the NHQ Special Promotion Awards and Decorations Board. Ang mga benefits naman po from NAPOLCOM, we have the burial, 3 months salary, base pay and long pay, gratuity pay, 1 year base pay and long pay. Yung monthly pension po, 50%. Kapag kipo po 50% of the monthly salary, base pay and long pay, lifetime. Scholarship po ay, ito naman po ay under NAPOLCOM lamang po may mga scholarship pa po na ino-offer or binibigay po sa mga dependents ng KIPO and WIPO personnel natin. For kindergarten, 10,000 pesos. Elementary, 18,000. Secondary, 24,000. Vocational po, 18,000 per SEM. College, 30,000 per SEM. Next slide, please. For ito po yung process po namin sa DPRM, yung PSF SFA na galing sa Office of the President. One-time grant na po itong ibinibigay worth 500,000 pesos. And yung family po ng ating yung mga personnel ay qualified dun sa 4Ps ng program ng DSWD. We have the shelter assistance, healthcare assistance from PhilHealth, educational assistance, employment assistance. Sa employment assistance naman po, binibigyan ng prioridad po yung mga pamilya. For example, yung asawa po niya, kung gusto niyang mag-NUP, ini-endorse po natin siya kung saang office or department po o sangay ng gobyerno niya gusto mag-apply. Next slide, please. Department of Justice. Ang DOJ din po ay nagbibigay ng 10,000 pesos para to reimburse the claimant the expense incurred for hospitalization, medical treatment, loss of wage, loss of support, or other expenses directly related to injury, whichever is lower. Next slide, please. Ito po, tama po si Ces po kanina, no? Napakahalaga na miyembro po ang ating PNP personnel ng kahit meron po tayong PSMBFI, AFP-MBI, and other financial institution na pwedeng i-cover po ang ating mga personnel kasi napakalaking tulong po ito, no? Kasi
gaya ko po, kahit ako po ay babae, may pamilya po akong may iwan. Napakahalaga po na pag wala na tayo, alam natin na magiging kampante tayo na may maiwan tayo sa ating pamilya. For kung membro po ng PSS Live, meron po silang 100,000 for Kipo and 50,000 for natural causes of death. For Upsly, meron din po silang burial assistance na 50,000 and 15,000 for other cause of death including presumptive death. Tapos for associate members, gaya po ng mga anak or asawa, may 10,000 pesos naman po. Next slide please. Ito naman po yung maraming katanungan no sa ating RHE, sa ating mga wounded in hospitalization expenses of people shall be through the WIPO medical loan from Provident Fund. So the WIPO medical loan will be without interest and its amount will be based on the final hospital bill. The office unit where the WIPO is assigned shall immediately designate a wounded in action officer o yung tinatawag po nating WOW who will assist the WIPO from hospital confinement until the filing of RHE claims. The Chief RCD or BFO of the office unit shall execute a letter of guarantee addressed to the hospital where the WIPO is confined. The Chief RCD or BFO concerned shall ensure the full settlement of the hospital expenses and the payment of the Provident Fund WIPO medical loan shall be through the RHE claims. Ito po yung pina-shortcut na version ng RHE claims. Kapag lamang po wounded in police operation, ang ating personnel, hindi na po siya ang mag-a-apply for RHE claims niya. Bale, si Provident, kung magkano po ang na-incur niyang bill sa hospital, babayaran po ni Provident without interest. Tapos, parang ilo-loan ng PNP. Parang si PNP ang maglo-loan pero pangalan po ng ating personnel. Medical reimbursement, actual medical expenses supported by receipts. Next slide, please. Ito po yung puno na discounted na, yung 60% na lang ang babayaran. So maglalabas po kami ng survey form kung sino po yung interested, kung saang area po yung gusto nyong kuning property. Within this week po, malalabas po yun. Baka kay Mama Acosta pa po eh. Sana hopefully mailabas namin ngayon para maka-accomplish po ng survey. Napakagandang proyekto po ito. MOA po na signed last May po, sir. Kaya sana po maka-avail po tayo. Yun lamang po yung mga upcoming mga MOA. Bukod po sa mga ibang mga, what you call this, yung NAPOLCOM na sa collateral allowance po natin. Hopefully, mapirmahan na rin po. Kasi napirmahan na po ni Viseo. Bago makapirma po yung iba. Pagbalik po sa atin, pirmado na ni Viseo. Kasi nga po na sabi nyo nga po sir, nalalapitan po kasi ang Viseo natin ngayon. So napakagandang tulong ito sa ating mga kapulisan, no? Yung mga RCA. Yung RCA po natin magiging 20,000 pesos na. And yun po yung mga pang-high moral po. And wala po. Sa mga NUP naman po, yung medical allowance. Narinig niyo yun? RCA daw natin is 20,000 na. Okay. Po yung sa mga NUP naman po natin, hopefully mapirmahan na po ni Chief PNP na kay Chief PNP na po. Fiscal directive na lang po ang inaantay. 7,000 pesos naman po para sa mga medical allowance po ng mga non-uniform personnel natin. Yun lamang po yung pampahay moral so far. Maraming salamat. Yes po. G. Pascual. Hello. Effectivity to daw, ma'am. Effectivity. Sino to? Nasa NAPOLCOM pa po, hopefully. Pinalawa pa po namin. Baka, Mabilis na lang yan. Follow up natin. good morning. Baka pwede natin mahingi yung number ng firma dyan. Follow up niya na. Ma'am, additional lang para sa informative nila o tsaka may question din ako. About dun sa WIPO and KIPO, ay dati po akong survivor PNCO ng HPG. Kilala po ako. Baka i-text mo siya. Tungkol lang po dun sa promotion, one rank promotion. Number namin ano duration niya para nakari? 1 year? Ilang months? i-text mo lang sa akin. Para ma-promote natin Pati pangalan ng mayor mo.
Pauwi po. Tsaka WIPO. 1 year po siya eh. 1 1 year. year para mailakad po. O, pag ano nun, wala na ma'am. Tapos yung ang informative ko, other na maidagdag ko doon, nung panahon ko kasi as a survivor PNCO, natanggal sa PNP ang pensyon ng pulis pag namatay. Nasa Napolcom na po siya. Dati, pag namatay ang isang tropa natin, kailangan natin ipasok na line of duty. Nawala yung board na yon. Di ba ma'am? Tinanggal yun ng Napolcom yung board resolution na yon. Ang pinalit nila, ang sabi ng Napolcom na mga investigador doon, galingan nyo yung pagtipan nyo ng investigation report. Sa initial report nyo nun doon sa schedule, yung ipapasok nyo, yung ipapasa nyo sa amin, doon kami magre-rely kung magpe-pension yung taong namatay, na tao nyo na namatay. Kaya kailangan maipasok yan. Natural death, yung kipo. Pasok naman yung kipo. Yung mga natural death. Kunyari, pauwi ka o off ka. Aksidente ka. Yun ang mahirap. Kaya kailangan yan, galingan yung pagtipa ng investigation. Para naman maipasok natin sa pension yung mga tao natin kahit hindi naka-duty namatay. May sagot na si sir. May sagot si sir. Okay. Magandang tanghali na po sa inyo lahat. Ako po ay humahanga sa lahat po sa inyo. At tayo po ay meron po palang ganito na nagkakasama-sama. Ako nga po pala si Captain Tenorio na SBO2 na rin po nung nakapag-official. So sabi nga po nila, hindi mararamdaman ng lahat ng A-year ang buhay ng sarhento kung hindi ka naging sarhento. So ako po ay isa sa mga galing po din sa baba. Mga classmate ko po sa SAF yung iba na nandito. Ako po yung SAF na walang komando po ba? Kasi sinasabi nila yung latak. Pero sabi nga nila, yung plano ng Panginoon ay iba kaysa sa plano mo. Kaya nakakapag-official pa rin po tayo. Si Sergeant Crescene po, may class 96 ng SAF, palamig ang aircon, ay hindi po nakakatanggap ngayon ng pension yung mga pamilya. Yung po kanyang liver cirrhosis, dito pa po namatay sa PNPGH. Yun lang po ang nakuha niya ay yung kalang po niya. Kasi yun nga po, sabi nga po ni Sir, yung Napolcom na po ngayon, yung nag-ano ng kanilang, sabi nga galingan daw po natin yung pagtipa. Sana po, sana naman po sa susunod po, wag naman po sana mangyari na po uli yun. Kasi yung sa second ma'am, anak ko. Okay daw, tumawag siya. Na-meet na naman po ang mga requirements. Ang problema lang po, pagdating sa pag-process namin, lumalabas na parang mas na priority po ang mga solo ma'am, solo earners lang ma'am. Tapos yung mga pag-payroll, parang sabi niya, sir, unahin muna natin itong mga mga solo earner muna. Yung mga double payroll, parang set aside yun ma'am. So ang ko Dapat ma'am, pala rito kasama ko ang ko. Baka pwede naman kasi mayroon naman ako ngayon na ma'am na deserving na Tinanong ko yung anak ko rin na yung respo natin. Oh, nandun hindi daw na rin ang kami mga naka-avail ma'am. kilo para May limit nilo. po yung ma'am, yung mga Para sa comparison. Kaya na mayroon mag-relay. Maintindihan din nila. Ayan. Yes po, may limit po siya kasi po hindi po naman sapat yung budget na ibinibigay ng Provident Fund and ng SGTI from PNSMBFI para masustain po. Medyo marami na rin po kasi ang ating mga grantees kasi hanggang 5 years po ang availment ng ating mga scholars. Isa lang po na anak ang pwede nating i-apply. Doon naman po sasabi niyo po yung mga solo parents, meron din po kami sinusunod na matrix. Kung ikaw po ay may salary grade na ito, na ganito, meron ka pong katumbas na percent, for example, 90% yung makukuha mong points. Kung kayo po ay solo parents, ito rin po ang mas mataas po yung points ninyo. And then kung ito po yung grades ng anak ninyo, may corresponding points din po siya. For example, kung ilan din po ang anak ninyo, may corresponding points din po siya. So, system na po yung nagra-ranking kung sino po yung papasok. For example, ngayon po, para ma-sustain po natin in the next 5 years, yung mga bagong applicants at mga continuing applicants, meron lamang po kaming 318 nating personnel or yung killed in action while in active duty or in line of duty. So kung meron po silang anak na nag-aaral, pwede po silang mag-avail po doon sa ating scholarship program. So as of to date, meron na po tayong napatapos na 300
children ng mga KIPO or Killed in Action personnel natin. At kasalukuyan po, meron po tayong 80 scholar student na sinusuportahan po ni AFP-MBay around nationwide. Next slide please. Kanina nabanggit ko na isa sa layunin ng ating corporate services is to promote the moral and welfare of our members. Kaya po nakikipag-partner po kami sa mga respective offices, katulad po ng Office of the Moral and Welfare, na tinitingnan namin kung ano yung pwedeng maitulong ni MBay para ma-boost natin yung moral at ng ating mga PNP personnel. Kagaya po ng nasa larawan po na to, nagdo-donate po kami ng mga fitness equipment or entertainment equipment sa mga respective offices na magagamit po ng ating mga personnel na mapaboost yung moral nila while performing their duty. Okay, next slide please. Okay, so paano po maging membro ng AFP-MBay? So ngayon po i-discuss po ng ating product specialist si Ms. Janet Pablo ang ating basic insurance coverage. Ito po yung paraan na kailangan na magiging membro po tayo ng AFP-MBay. Kukuha po tayo ng basic membership plan o ito yung tinatawag nating MBay Protect. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po. Yung MBay Protect po, konting background, ito po yung dating MBay, yung basic insurance po sa inyong payslip na nadededuct. So sino pong nadeductan dito? Yung 25, 30, and 50 pesos. Wala na po. Ayan si sir. So simula po kasi, nung panahon natin, ayan, yes, 30 pesos. Yun po yung pinapa-upgrade po namin. So ito po kasi yung membership, sino na pong may mga plans na nakuha sa AFP-MBAI like 10-year yearly, estimated na yung yearly na equity fund niya ay 4,000. Eh kung matagal pa siya sa service, nag-earn po yon ng 6% interest per annum. Iko-compute yon simula nung nag-start siya. Kaya once na nag-retire siya, optional, compulsory, or kahit na discharge at meron siya ni Protect, yan po yung retirement benefit na ibinibigay kay member. So halimbawa, nag-retire ka ngayon, sinubmit mo na yung retirement benefit, retirement order mo, statement of service, photocopy ng ID mo, at saka yung ATM mo. Sir, yung yung mandatory contribution na 30 pesos per month. Parang ganun, sir. Okay. Ganito, regarding dyan sa mga voluntary contribution, if you have an existing practice kung paano nyo matulungan ng tao natin, so be it, remain. Yun na muna ang gagawin nyo. Then, antayin nyo kami kasi magte-technical working group pa rin tayo. If the technical working group accept and approves our proposal, then elevate natin sa command group. Pag in-approve nila yun, then we have to craft and we have to compose a board para doon sa atin. And there's a time siguro na ma-implement yung natin, yung program natin. So if you have an existing effort para dyan sa matulungan natin mga tao natin in cases of death as a medical, then be it. Ituloy nyo muna yan. Thank you very much, sir. May I, sir, request permission to leave muna, sir. May arrival po kami, sir, sa Regional Director ng NIR BGMP po, sir. Magle-leave ako, sir. Iwan ko lang muna yung misa ko, sir, sa tao ko po, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. God bless po, sir. Sir, okay, thank you very much. Before anything else, I would like to thank all of us, kayo na nandito. Hindi ako bibida rito, kayo ang bibida rito. Kasi kayo ang kailangan ko. Hindi nyo ako kailangan. Kayo ang kailangan ko. Para matupad natin lahat to, so kailangan ko kayo. Tulungan nyo ako. Tulungan natin ang mga tao in the ground. Ito ay para sa kanila naman to eh. Hindi naman para sa atin personal ito. Para sa kanila. So, tulungan natin mga chief clerks, mga spokesman yan, regional, nasa group, nasa district, nasa region. Tulungan nyo ako. Then, always adhere with the
pronouncement or the marching order of the Chief PNP, walang mawawala sa atin pag sumunod tayo. Ganyan naman ang ginawa natin noong nakaraan na Chief PNPs. Ang dami na natin pinagdaanan na Chief PNP. Sumunod naman tayo. So nandito tayo ngayon. We are the key officers of the PNCOs. Kaya narating natin dito kasi marunong tayong sumunod. Then pakiusap ko lang sa atin sa respective offices natin. Lalo-lalo na kayo respos sa mga PESPOS. Pasuyo ako, pakikaskate yung POP. Ganyan ang ginagawa ko sa QCPD. Ang dipar namin sa QCPD, ginawa kong in-inject ko doon ang cascading of POPs. Kinaskate ko doon. Nagkakaroon pa ako ng tanong doon. Nagtatanong ako kung sino makakasagot. It will be rewarded. Magbibigay ako ng uniform, pair of uniform and bull caps. Yan ang ginawa ko sa QCPD. Para alam nila, yan ang direction kasi natin Yan ang direction ng natin, ng kapulisan natin. If they know their POPs, hindi sila maliligaw. Andyan lahat ng procedure. Lalong-lalo na sa rendering police assistance. Ang daming nakakasuhan sa atin sa police assistance. At saka procedure to arrest. Andyan lahat yan. So wag tayo maligaw. POP lang ang kailangan natin. Cascade the POP sa atin, sa mga tao natin. Then sa atin na Chief Clerk at saka Respos, napakahalaga at saka ng responsibilidad natin. Pagkamali ang tao natin, we have to take the responsibility. Responsibilidad natin sila. Take the recognizance of their failure. If they fail, we fail. Kasi tayo yung nandun. Kilala natin yung tao natin. Then, I've ordered the Chief Clerk na i-consolidate yung illness at saka sickness ng mga tao natin. Please, bigay nyo sa akin yung mga may sakit, lalo na sa mga serious illness. Yung mga may cancer at saka tulungan natin ang mga tao natin. And with that is one order of the Chief PNP. Tulungan natin sila. Then CC sa the staff sa atin, hihingi ko din ng tulong nyo. During my regional consultative, iikot ako, ang sabi ni Sir Torres sa akin, iikot ako buong regions. Dapat maikutan ko lahat within the year. Tulungan nyo ako, the staff from DB hanggang tulungan nyo ako. During my consultative, kasama kayo. Naka-online kayo sa akin. Kung next week, I'll be there in Pro 6, Monday. So meron ako doon. So naka-zoom din kayo. Please lang, pag may mga tanong ang tao natin doon na hindi ko medyo kabisado, please lang kayo ang sasagot, mga staff natin. Then on the other week, nandun ako sa Pro 8. Yun lang ang naka-schedule muna sa akin. Lahat ng napuntahan na ni Chief PNP, as per instruction, puntahan ko na yon. Then, yung succeeding visit ni Chief PNP, sasama na ako sa kanya. So, yung napupuntahan niya, that is 6, 8, and 5. So, pupuntahan ko within this month. Okay. Sa atin, mga tao, Chief Clerks, at saka ESPO din, please orient the spouses of our men. Mga asawa ng mga tao natin. Please lang, paliwanagin natin sila sa trabaho natin. Ang daming nag-aaway na mag-asawa, lalo na pag sibilyan ang asawa. Ipaano natin sa kanila, ipaliwanag ang trabaho ng mga tao natin sa kanila para walang mag-awayan ng mga mag-asawa sa trabaho. Then, please lang, alalayan natin yung mga tao natin, alagaan natin in the ground. Kung may problema sila, please always accommodate them. Tulungan natin sila. Alalahanin natin na sila yung katuwang natin in the ground. Alalahanin natin na may mga tao, nandyan ang taong bayan na nag-aantay ng serbisyo natin. And one of those taong bayan na yan ay mga pamilya natin. Please guide them, magtrabaho ng maayos. Saka yung paulit-ulit ko sinasabi na simpleng utos ng organisasyon natin, please lang, sumunod. Sabihin natin sa mga tao na yan, kasi bawat pagsunod natin ng ating organisasyon, we are paid for that. Bayad tayo dyan. That's why we are here.
because of public service at saka bayad tayo ng paumbayan. We are workers of the people. Then, thank you sa inyo, sa presence nyo, lalo na sa mga PPOs, ESPO PPOs na naka-Zoom. Pasensya na kayo, through Zoom lang tayo magkikita. Later on, magvi-visit ako. I will be visiting you personally. So, sa nandun kayo, thank you sa presence nyo. Sa ating mga respo, sa ating mga dito ng GSPO natin, NSU. Yun lang, paulit-ulit ko sinasabi, tulungan nyo ako para magawa natin lahat to. Thank you sa inyo sa presence yung sa araw nito. And rest assured, on my part, nung first week ng staff ng CESPO, office ng CESPO, 1 week before I assume, pinapunta ko sila sa office. Sabi ko, be prepared because I will be a working ESPO. Ayaw ko na maa-idle, binigyan tayo ng pagkakataon, we have to work. And by working, to attain lahat ng gagawin natin, kailangan ko kayo. Kayo ang katuwang ko. Maraming salamat. Magandang hapon po. Ladies and gentlemen, the Chief Executive Senior Police Officer, PEMS Boy Clarito M. Bangkad. Ano ba yung malimbo? May suggestion ba? And that concludes, ladies and gentlemen, our second quarter consultative meeting in dialogue of the National Assembly of ESPOs for CY 2025. Maraming salamat po at sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Tapos na. Okay, para maging organized po yung photo ops natin, first po is the command group and then po, please on cue po, peace stop and then D-stop. Ano sir? Good afternoon po sir. Tapos po NASUS and then NOSU and then yung po from the ESPO and CRPOs. Thank you very much po. Ano sir? Good afternoon po sir. Ano sir? Peace po ng Magdalena del Sur sir. Hello po sir, good afternoon po sir. Peace po ng Maguindanao del Sur, ng Probar. Hello sir. Hindi na ako nakahapon. May concern lang sana ako, hindi nakahapon. Okay, point po sir, tapos na. Nagputop na sila. Oo, iabol ko sana. Chat na lang na, sir. Chat na, sir. Chat yung concern, sir. Oo, saya ko lang concern. Anong sabi pa. Pero, ganito lang yung sir. Ganito lang para makakuha mo agad. Ang hihingin ko sana, hihingin ko lang sa tungkol sa pag-upload sa Okay, next po is the Naku ba tayo sa kanila? Pwede naman din mag-leave. D-stop po. Then next po is yung D-stop. Tapos hindi makapasok-pasok. Mahirap mag-apply. Kung ito naman ay 1.5, basta qualified sana priority yung anak ng pulis. Para pag nakaretire tayo, meron tayong kapalit na mayroong magpapatuloy. Sir, ano pong advice sa virtually activities? Yes po. Sir, pwede na ba kami mag-leave, sir? Next po is yung D-stop. Anong advice siguro dito tayo marinig? Sa mga naka-Zoom, pwede na pag mag-leave kami. Sir, ma'am, all attendees po via Zoom. Pwede na po tayong mag-leave. Thank you very much po. Please keep in touch and coordinate with the office of the CESPO. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Next po, yung mga NASU. Thank you. Present live, sir.